Sabi dito, purihin si Yahweh. Pag nandito tayo sa loob ng church, sa lugar na ito, purihin natin ang Diyos. Amen. Ang pagpupuri sa Diyos, kasama dyan yung pagtaas ng kamay, kasama dyan yung pagpalakpak, no? Kasama dyan yung sometimes sa mga pagkakataon minsan napapasigaw tayo kasi nga mayroong kakaibang pakiramdam na, woo! Hallelujah! Praise the Lord! No? Ganon. Kapag nandito tayo, focus tayo doon. Sabi dito, purihin si Yahweh sa banal na templo. Ito yung templo. Dalawang klase ng templo. Katawan, templo ito. Pangalawang templo yung katawan mo. Yan ang templo. Pero dahil nandito tayo, kasama-sama tayo, nasabi din purihin si Yahweh sa banal na templo. Kaya yung pagpupuri, kasama dyan yung pagtaas ng kamay, yung pagpalakpak, yung pag-awit, yung pagsayaw. Amen. Kasama yan sa pagpupuri sa Diyos. Amen. So sabi dito, siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sa pagkatdakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan ng saliw ng alpa at iraw. Ibig sabihin, purihin daw yung mga instrument natin, kaya yung mga instrument natin, tumutugtog, no? Nagtatambol, no? Kasi sila rin ginagamit din para pagpupuri sa Diyos. Kaya kapag nandito tayo, dapat ang focus natin yung para sa Diyos. Kalimutan muna natin yung nasa tabi, nasa kanan, o si nanay, si tatay, si kuya, si ate, problema. Kalimutan muna natin yun. Ibigay natin yun para sa Diyos. Amen. Kapag nandito tayo, focus tayo sa pag-awit. Kung hindi man natin tayo, sumabay tayo. No? Ay kagalan-galan lang tayo, okay lang. Kasi atin yun ang pagsabay. Amen. No? Pang-apat, sabi dito, verse 4, sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, sa mga alpa, sa lahat ay tugtugin. Amen. Oh, papaya pag natulog na, tutulogin mo, ha? Sabi mo, huwag ka matutulog! No? Yung iba, masang dadak, tulog. Kaya mamaya, makikinig ka. Sabi dito, verse 5, ang Diyos ay purihin, tugtog ng bunyang, lakas ng tugtog ay purihin. Sabi dito, verse 6, purihin si Yahweh sa lahat ng nilalang, purihin ang Diyos. Amen. Yung verse, sa verse 6, merong binanggit doon. Ano yung binanggit? Ang sabi doon, lahat ng may hininga. Sabi doon sa ibang translation, lahat ng may hininga ay magpuri sa Diyos. Humihinga ba tayo? Humihinga ba? O lahat daw na may hininga, purihin ng Diyos. Pwede ba natin purihin ng Diyos? Paano sumamba. Amen. Tuturuan tayo dito para magpagbigay papuri sa Diyos. Kami luwanan ng langit at ng lupa at para sa ay sambahin. Kaya tayo nandito. Amen. So kapag nandito tayo, natin kakalabitin yung nasa kanan, nasa kaliwa, kundi focus tayo sa pagpuri ng pagsamba sa Diyos. Ayos ba yun, mga bata? No? Para purihin siya, sambahin siya, walatiin siya. Amen. So, katulad po ng ating pinag-aaralan, according po sa mga taon, no? Ang month daw po ng February ay month of love, sabi nila. No? Kasi kaya nga love is in the air, sabi nila. Kasi ang month of February ay month of love. Kaya yung ginagawa, kumbaga sa atin, ang ginagawa nila ay every February ay gumagawa sila ng kung ano-anong palamuti, no? Para maramdaman yung pag-ibig na yan, no? So, kumbaga tayo bilang mga Kristiyano, no? Hindi lang tayo month of February natin pinapakita, pinaparamdam yung pag-ibig na yon, no? Hindi lang month of February. Kailangan tayo bilang mga Kristiyano, no? Dapat everyday pinaparamdam natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa, kay nanay, kay tatay, kay kuya, sa kapitbahay natin. Amen. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. 1 John chapter 4, verse 8. No? Sabi ng Bible, God is love. Kapag nandun si God sa puso natin, natututo tayong magmahal. Amen. So patungkol po sa pag-ibig, napakalawak niya, napakarami niyang kahulugan patungkol sa pag-ibig.
Kaya nga, kinukulong natin ang pinag-aaralan natin para maintindihan natin kung anong klase ng pag-ibig na gusto natin iparating. Nung nakaraan Sunday, tinalakay natin ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen! Di tayo marunong magmahal. Pero dahil si Jesus ay nasa atin, tinuruan tayo kung paano magmahal. Naniniwala ba kayo doon? Dahil pagmamahal natin bilang mga tao makasarili. Gusto natin laging atin. Kaya nga tayo nagsiselos eh. At tingin natin, gusto lagi, sakit ka lang ha. Sakit ka lang tumingin. No? Yung mga selosa dyan. No? Kumbaga, yun ang klase ng pag-ibig eh. Pero yung pag-ibig, kailangan, no, ay pinaparamdam sa lahat. No? Amen? Kasi nga, God is love. Amen. Kaya kapag halimbawa, no, si ate kuya, pag minahantok, siko. No? So, I pray in Jesus' name, buksan tayo ng Panginoon na natin kaisipan para mag-minister ang Diyos sa puso natin. Amen. Bukas na kaisipan, bukas na puso, para mag-minister ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Kapag tayo ay wala sa isip, yung isip natin nandoon, kay nanay, kay tatay, problema sa tahanan o etc. Kapag yung isip natin doon at hindi nakapokus sa salita ng Diyos, ang binhi ng salita ng Diyos nasasayang. Hindi ito makapag-minister sa puso natin. Kaya kapag ang puso natin ay nakasentro, no? Nakasentro sa salita ng Diyos, naniniwala ko na ini-minister tayo ng salita ng Diyos. Tanggapin natin na maging bukas ang salita ng Diyos sa ating puso upang maunawaan natin, no, kung ano gusto sabihin ng Diyos sa atin. So, pag-usapan natin about love. Sabi ng Bible, may nagtanong kay Jesus ay ganito, na the greatest commandment, nagtanong yung isang marunong salo, patungkol salo. Nagtanong siya, ano po ba yung greatest commandment? Sabi dito sa talata. Babasahin ko sa English. No? Amen. Sabi dito, Matthew 22:36. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Ano daw yung greatest commandment? Dakila, the pinakamahalagang utos. No? The greatest commandment of the law. No? Pinakamahalagang utos sa batas. No? Anong sagot ng Diyos? Pasinin niyo sagot ng Diyos. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. So, pinapakita, the greatest commandment na pinapakita sa kautusan ay yung love. Love with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ibig sabihin, buong pagkatao mo, mahalin natin ang Diyos. Sabi niya, mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip. Diba? So, ibig sabihin, buo, hindi half-hearted. Nakuha nyo? Hindi half-hearted. Subukan nyo nga. Halimbawa ako, lalaki. Meron akong girlfriend. Meron akong girlfriend. Gusto ng girlfriend ko, siya lang. Diba? Kaso, meron akong girlfriend, meron akong isa. Ano nangyayari kung dalawa pa puso ko? Kaya nga nasulat yung kantang, sana dalawa ang puso ko. Diba? So, nahahati, no? Yung puso. Kasi hindi malaman kung sino talaga yung mahal. No? Sabi ng Panginoon sa atin, love the Lord your God with all your heart. With all your heart. Hindi yung half-hearted. Yung iba, mahal nila ang Diyos pag-araw ng Linggo. Pag-araw ng Lunes hanggang Biyernes, wala muna si Diyos. No? Lagi, puro sabi niya, dahil kabataan, laro ng laro, sabi niya, disco. Kapag may problema na, ang tawag, Diyos ko. So, kailangan yung puso natin, buo yung pagmamahal natin sa Diyos. Sa Kanya lang. No? Pangalawa na lang yung asawa natin, yung anak natin, yung kapwa natin, o kung sino man. Pangalawa na lang sila.
siya yung pinakaunang dapat natin minamahal. Priority siya sa lahat ng bagay na meron sa atin. Amen. Kasabi niya, with all your heart. And tingnan natin, verse 38. And this is the first and the greatest commandment. Ano daw yung the first and the greatest commandment? Ano daw? Ano daw yun? The first and the greatest commandment is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. That is the first and the second commandment. That is the first and the greatest commandment. Tingnan natin yung verse 39. And the second is, like it. And the second, ano na yung second commandment? Love your neighbor as yourself. So, dalawa. Una, pagmamahal mo sa Diyos. Pangalawa, pagmamahal mo sa kapwa. Kung paano mo minamahal ang Diyos, dapat din ganun din yung pagmamahal mo sa iyong kapwa. Ang sabi na, kung ang sinabi natin, the first and the greatest commandment, yung love the Lord your God, kung paano yun, ganun din sa pangalawa. Sabi na, and the second is like it. Parehas lang. Natimbang. So dapat, kung paano mong minamahal ng Diyos, dapat din pinapakita, pinaparamdam natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Love your neighbor. Mamaya titignan natin kung sino yung neighbor natin. Kung sino ba yung dapat, sino ba yung talagang nagmamahal at hindi nagmamahal, kung sino yung neighbor. Dadalhin ko kayo sa kwento ng Good Samaritan. Alam niyo ba yung Good Samaritan? Ang mabuting Samaritan. Sabi dito sa Tagalog, babasahin ko po. Sabi dito, sumagot si Jesus, may isang tao naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Sabi diyan, may isang tao naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Ibig sabihin, halimbawa ako, naglalakbay ako. Habang naglalakbay ako, may humarang sa akin. Napipikat niyo po yung ibig ko sabihin. May humarang sa akin. At ang sabi dito, hinubaran, binugbog, iniwang halos patay na. Ibig sabihin, ninahawan. Nauso naman kayo yan So ito yung unang tao. Pangalawa, sabi ng Bible, 21, nagkataon dumadoon ng isang paring Hudyo na makita ang taong nakahandusay, lumihis siya patuloy sa kanyang paglalakad. Pero nakakita doon sa mata, ay doon sa nakahandusay, doon sa binugbog. Halos wala ng malay, halos wala ng buhay. Merong nakakita. Sino daw nakakita? Yung paring Hudyo. Nakita niya nakahandusay. Verse 32, dumaan din ang isang Levita. Ngunit makita niya ang taong binugbog. Lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sino daw nakakita? Doon sa taong binugbog, yung una, yung paring Hudyo. Ano yung pangalawa? Levita. Nakita niya. Sabi doon, nung nakita niya, wala siyang ginawa, anything, lumihis siya sa kanyang dinadaanan. Wala siyang pakialam sa kanyang kapwa. 33, sabi niya, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay at napadoon. Nang nakita niya ang biktima, siya ay naawa. Halimbawa, yung tao nakita ko binugbog, nahabag ako naawa ako. Dahil sa kanyang kalulus-lus na kalagayan, anong ginawa ng Samaritano? Nilapitan niya ito. Binuhusan ng langis at alak ang sugat at binandahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panunuyan upang maalagaan siya doon. Tanong, sino po ba ang nagpakita ng malasakit sa kanyang kapwa? Sino? Yung Samaritano. Siya yung nagpakita ng magandang halimbawa doon sa taong nakahandusay. Nagpakita siya ng awa, ng abag. Kaya ngayong umaga, ang tatalakayin po natin ay ito. Verse 35, kinabukasan, binigyan na 2 salmintila
na namamahala ng bahay. Hallelujah. At sinabi sa alagaan mo siya. At kung higit pa yan, ang iyong magagastos, babayaran kita ng ganito. Ibig sabihin, itong taong ito, nahabag siya, tinulungan niya, dinala siya sa Hallelujah. Ito yung maaring TV o bahay na pwede bang aruga. Sabi ng mga Samaritano, ay kung meron pa kulang, sabihin mo lang, ako na bahala. Ako magbabayad. So, umaga dito, gusto kong talakayin ito. Love and compassion. No? Pag-ibig at habag. Ito yung gusto natin talakayin. No? Merong habag sa kanyang kapwa. No? Ang nagpakita ng habag, walang iba kundi yung Samaritano. Ngayon, tingnan natin ang isang istorya na kung saan nais ng Panginoon sa ating lahat bilang mananampalataya, gumalaw yan sa atin. Nasa atin. No? Bilang mga mananampalataya. Na dapat unang-una natin ipinaparamdam doon sa ating kapwa. No? Katulad ng kwentong ito, meron akong 3 puntos na gusto kong iwan sa ating lahat. At salamin natin ang ating sarili kung ginagawa nga natin yun. No? Tingnan natin. Una, no? Doon sa unang kwento, sa verse 34, sabi niya, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jericho, Jerusalem, papuntang Jericho. Hinarang siya ng tulisan, no? At sinubaran, pinugbog at iniwang halos patay na. Ibig sabihin, itong tulisan na to, no? Ginawa niya, hinarangan niya yung kanyang kapwa. Kinuha niya ang lahat ng nasa kanya at iniwan niya na halos patay na. Hagdusay niya, wala na siyang magawa. So, ang tawag natin sa kanya, kung tawag ito, what is yours is mine. Kung ano yung sa iyo, akin. Ito yung ugali ng tulisan. Kaya tayo, bilang mga tao, kapag may mga bagay-bagay tayong kinukuha sa ating kapwa, ugali natin ito, what is yours is mine. May mga taong humihirap na hindi natin minsan ang tawag doon ninanakawan tayo ng alam natin. Napipikap din po ko sabihin. Ninanakawan tayo ng alam natin. Ganito, may mga taong humihirap. Halimbawa, ng pera, ng gamit, o kung ano man yung hinihiram sa iyo. Sabi niya, pahiram muna. Ibabalik ko rin na maya-maya. O kaya ililiwas kita bukas. Darating kasi yung pera ko o anything, ibabalik ko sa iyo bukas. Dumating na yung mamaya, walang dumating. Dumating yung bukas, walang dumating. Dumating yung araw, walang dumating. No? Walang dumating. Hanggang sa nakalimutan na niya yung kanyang hiniram. No? Anong tawag doon? What is yours is mine. Ninanakawan natin yung tao na alam niya. Ang mahirap pa nito, pag siningil pa natin, siya pang ganun. Di ba? Kaya sabi ko nga may 2 klase ng tao. Yung tao na ganito short memory at saka poor memory na mga taong mangungutang at mga taong nangungutang. Yung short memory, alam na alam niya, yung taong yun, nangutang. That is short memory. Di ba may utang ka sa akin? Sabi nung nagpautang. Di ba may utang ka sa akin na ganitong alaga? No? Ano sabi nung nangutang? Meron ba? Meron ba? Di ko maalala. Kailan ba yan? Poor memory. Kaya di natin alam, itong tao ito, tulisan ang tawag sa kanya na what is yours is mine. What is yours is mine. So, anong bagay na kinukuha mo sa iyong kapwa, no? Kinakapag-glory tayo ng Panginoon na tulisan. Kasi kung ano yung nasa kanya, kinukuha pa natin. What is yours is mine. Kaya nga sabi ng Diyos sa salita niya, ganito. Ano sabi? Sapagkat, medyo darken pa lang. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng kasamaan. The love of money is the root of all evil. Gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi maganda yung tao dahil sa kanyang sarili capriccio, sa kanyang katawan.
Kaya sabi niya, the love of money is the root of all evil. Sabi sa Tagalog, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng kasamaan. Kaya katulad ng lalaking tulisan nito, kinuha niya lahat ng bagay sa kanya hanggang iniwan ng walang-wala, ng dapang-dapa. What is yours is mine. May mga tao din ganito naman. No, galing tulisan. Yung bang mga tao ng isang mga taong mainggitin, mga taong seloso at selosa. Kumbaga, ayaw niya maging masaya yung tao, ayaw niya na gusto niya lahat sa kanya, ayaw niya i-focus yung iba. No? Gusto niya kanya lang, kanya lang. No? Ito lang yung sinisin niya yung sarili niya, sa kanya kapwa, wala siyang pakialam. Yung mga tao na hindi isa, may mga bagay na isa, sisirahin ka pa niya. Yung mga tao na hindi, sisirahin ka pa niya. Ang tawag doon, character assassin. Di ba rin mababa siya, siya yung mataas. Ang tawag doon, no? Mainggitin. No? What is yours is mine. Akin ka lang, lahat ng sa iyo ay akin. Kaya nga sa mag-asawa, minsan, di ba, kailangan give and take. Eh, nagiging problema sa mag-asawa, ganito. Sabi daw ng Bible, lahat, yung sabi ng Bible, yung pera ng asawa mo, kailangan sa iyo. Halimbawa, ako yung babae. Yung pera ng lalaki, dapat, tawag nito, sa iyo. Kasi ikaw yung treasure eh. No? Ang problema ganito. No? Yung pera mo, akin. Yung pera ko, pera ko. Diba? Mga ganun klaseng tao eh. Pagdating sa iba, alam niya. Pero pagdating sa kanya, kanya lang. Hindi siya nag-aambag, hindi siya nag-e-edit ng bibigyan. What is yours is mine. Ano ba? May mga bagay na minsan, mga taong mainggitin. No? Yung bang sisirain ka, no? I-demoralize ka. Sabi ko nga, doon sa trabaho eh. Minsan may mga pagkakataon na natawag nito. Gusto niya, pag nagre-report siya lang ang siya lang. No? Siya lang. No? Kaya, kung titignan mo, hindi naman talaga siya ang nagtatrabaho, hindi yung kasama niya ang nagtatrabaho, kasama siya sa trabaho. Ang nire-report niya, yung kanya lang. Hindi niya nire-report, yung kasama niya nagtatrabaho. No? What is yours is mine. Kumbaga, hindi, dapat, ako dapat mataas. Ako dapat ang sentro, ako dapat ang makilala. Yung church na kung saan na pinanggalingan natin, no? Sasabihin ng pastor, ako lang ang pastor, hindi kayo ang pastor, dapat ako lang. Walang dapat kikilalanin pastor dito, dapat ako lang yung pastor. No? What is yours is mine. Hindi mo binibigyan ng karapatan mag-explore yung kapatid mo. What is yours is mine. May mga ganun. No? Kumbaga ayaw niyang pasapaw, gusto niya lagi siyang nakaangat. What is yours is mine. Ano sabi ng Bible natin? Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid. Ano daw? Ano daw? Sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Di ba? Paano mo maiibigin yun? Kung yung kapwa nga, na ating kapwa, ay hindi natin maibig-ibig, and then sasabihin natin na, I love you, Lord. And then hindi natin mamahal yung ating kapwa. Ang tawag doon na sabi ng Biblia, sinungaling. Kaya dapat tayo, no, hayaan natin na yung mga tao mag-explore. No? Ibigay yung dapat ibigay. I-report kung dapat i-report. Yung pagmamalasakit dapat na ibigay. Kaya yung mga tao na masyadong mataas sa kanilang sarili, na parang sila ay Diyos na, sila na yung pinaka-boss, sila na yung lahat-lahat na. Ano sabi ng Bible? Si Herodes, no? Sa Gawa 12:23, no? Si Herodes, inangkin niya yung glory. No? Nung inangkin niya yung glory, bumaba yung anghel ng Diyos, hinampas siya ng Diyos na gano'n, ng anghel ng Diyos, anong ginawa? Sabi niya dito,
At noon din hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang na ukol sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mata. Diba? Kapag daw tingin natin, inaangkin natin yung kaluwalhatian na para sa Diyos, inaangkin natin yun. No? Bababa yung anghel ng Diyos, lalabiguhin tayo. No? At sabi ng Bible, kinain ng mga uod. Naging uod. Kaya kailangan lagi natin patayin yung sarili natin. Always humble. Na lagi iparamdam sa kanila na mahalaga sila at importansya sila. Amen. So, kapag daw tingin natin kapag gusto natin laging pagano, kabig na kabig, no? Ang tawag natin doon, what is yours is mine. What is yours is mine. Pangalawang karakter na gusto kong pansinin natin, no? Verse 31, ano sabi? Nagkataon dumaan doon na isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahundusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Tanong, tinulungan ba niya yung kanyang kapwa? Tinulungan ba? Tinulungan? Hindi, di ba? Sabi niyan, nagkataon dumaan ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahundusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Nakita lang niya. Nung nakita niya, alala, lumakad lang siya. No? Paring Hudyo. Categorize ito ng mga taong nananampalataya, naniniwala sa Diyos, may takot sa Diyos. Eh yan yung nakita yung kapwa, wala siyang pakialam sa kanyang kapwa. Pangatlo, sabi niya, dumaan din ang isang lindira. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumahis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Alam niyo, minsan, pinapakita na ng Diyos yung mga taong dapat natin tulungan. Yung mga taong dapat nating pagmalasakitan. Minsan, pinapakita ng Diyos yun eh. Hanggang sa atin kasi pag nakita natin, o kaya narinig natin ang isang taong pangangailangan, tayo nagiging kutsero. Alam niyo yung kutsero? Nakakalubos siya. Nakakalubos siya. Kumbaga hanggang gano'n na lang. Pero wala tayong ginagawang aksyon. Nakuha niyo pinag ko sabihin? Sabi niyo nung makita mo, o kaya narinig mo, yung pangangailangan ng iyong kapwa, tumalihis ka lang. Iniwan mo. Wala tayong pakialam. Narinig natin yung kanyang pangangailangan. O nakita natin yung pangangailangan niya. Wala man tayong anything na ginawa. Eh, yan tayo mga Christian. Itong mga Levita, ano po yan eh? Sila yung mga taong umaawit. Sa panahon ng Old Testament, sila yung pinili ng Diyos para mag-minister sa mga tao. Sila yung mga worshiper, sila yung mga tagapagturo, sila yung mga leader, sila yung mga pastor. No? Itong mga Levita to, nagtatrabaho sa tabernacle of God. And yet, they claim they are Christians, they claim na malapit sila sa Diyos, they claim they hear the Word of God, no? Pero wala silang pakialam dito sa taong ito. Sabi niya, nakita niya eh. Palitan natin, narinig niya eh. Kilala niya yung tao, kung hindi niya makilala. Narinig niya yung pangangailangan niya o nakita, automatic. No? Ang sabi ko, lumihis eh. Wala siyang pakialam. Ano sabi ng Bible? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Di ba maraming mga tao ngayon nagsasabi, mahal kita, mahal kita. Pero di naman nakikita sa gawa. Kailangan yung pagmamahal, pinaparamdam. Amen. Pinaparamdam. Sabi ko nga, anong ganito eh, ahanin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Alam niyo yung kasabihan na yun? Alam niyo? Ahanin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Hindi na niya ma-appreciate yung ibibigay mong damo doon sa kabayo kasi patay na. Nakuha niyo? Bisan tayo mga tao ganun. Kapag patay na yung tao, doon na
pagmamahal sa pamamagitan ng salita. Magmahal tayo, ipakita natin yung pagmamahal na yun sa pamamagitan ng gawa. Amen. Kaya habang buhay pa, yung ating mga magulang, iparamdam na natin sa kanila yung pagmamahal. Hindi yung punto na bisan kapag may sakit na, doon mo palang pinaparamdam o mga nakambaan makasikan meselida kang prutas, ayan, talagang pinaparamdam manya ala kong pera, o di na may pera, nagpakasikan, sige, nangasakit kadang-kadang yung bilangan, pero nang may galing niya, manya niya pa si Barbie, ima, o na, dyan ang pera, wala akong pera. Well, ganun So, kailangan iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal. Habang buhay pa sila, habang malakas pa sila, habang nandyan pa sila, ma-appreciate nila yung pagmamahal na pinaparamdam natin sa kanila. May mga lalaki, showy yung pagmamahal. Tama ba yung aking sinasabi? Yung hindi sila showy type, hindi nila pinaparamdam sa kanilang kakapiling na sila'y mahal. Basta, ganda ka lang, mahal kita. Kailangan pinaparamdam pala yun. Kami nga mag-asawa, minsan may mga biruan kami. No? Yung matagal na yung hindi narinig. No? Nung nililigaw-ligawan mo yung asawa mo, yung girlfriend mo, madalas mo sabihin, I love you. I love you. Tumapanting nyo sa tenga ng babae kasi talagang ramdam na yung pagmamahal niya sa iyo. Pero nung nag-asawa na, wala nang I love you. Kita na ka! Kailangan marinig pa rin yun. Amen. Iparamdam natin sa kanino. Kaya kung minsan ginagawa ko, kahit tapos-tusok lang, kakain ka mo. Para iparamdam. Isa bibiro ko lang. Tapos sabi ng asawa ko, matuwa ka na! Matuwa ka na! Panyagyan mo, bakit mo bure? Ako, iyangat ako. Kailangan pinaparamdam yung love na yun. Na hindi siya ma-insecure. Na, nakuha na ako. Baka nga na ako ito. Tabihan mo na yung katawa ko. Dati na piglonon mo ko. Coca-Cola ko. Nililigawan mo ako. Coca-Cola ko. Talagang win-win. Hindi yung baro naman Coca-Cola ka pa rin naman. Kaya lang, tingnan. Kasi mo ako So, kailangan kahit ang pag-itsura o mabago yung kakanyang, yung physical na pangangatawan, dapat yung love na yun, laging sinasariwa. Amen. Laging sinasariwa. Kaya yung love, hindi lamang siya basta sinasalita, kailangan ipinaparamdam din. Nung nililigawan mo, yung asawa mo, o yung girlfriend mo, meron ba kayong HHWW? Alam niyo yung HHWW? Kapatid, hindi mo alam. Alam mo yun? Nung nililigawan, talagang pinapakita mo, dinidisplay mo sa mga tao, HHWW, holding hands while walking. Holding hands, talaga naman, wow. Pero na mag-asawa na kayo, mutatan na. Matuha ka na. Kita ka. Dati, sabi ko, hindi ang anak kaya kanya, nag-estudyante. Kapalyan. Kapalyan, talagang akin ngayon, makapalupuy ang mga yun Alam talagang manitwa kayo Sabi kayo, punta ko, simula kayo mukha niyo, potang mata na kayo. Ala ng protection Yung ganyan Nung nililigaw ka, talagang todo protected No. Pero ang pag-ibig, hindi lang yan sinasalita. Kailangan pinapakita sa kanya. Amen ba yun? Pwede ba natin parang pakasilog yun? So yung pangalawa natin, yung pangalawang kwento, yung una, what is yours is mine. Yung pangalawa, what is mine is mine. Kung ako lang. Wala akong pakialam sa iyo. Ako lang. Sa akin lang. Kaya itong Levita, itong tawag nito, itong Levita at Budyo, no? Walang pakialam. No? What is mine is mine. Ako lang. Sarili ko lang. Ang ako ko, wala akong pakialam sa kapwa. Basta ko lang.
So kailangan, iparamdam natin yun sa ating kapwa. Sabi ng Bible ganito, magsalita man ako ng wika ng mga tao at ng mga anghel. Kung wala naman akong pag-ibig, para akong kampanang umaalingaw-ngaw o kumpiyang na maingay. Sabi niya dito, makapagsalita man daw ako ng wika ng mga anghel, wika ng tao at ng mga anghel. Alam niyo yung wika ng mga anghel? To speaking in other tongues. Nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito yun. At ang wika ng mga anghel. Sabi dito, kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kahit nasa iyo lahat ng gift ng Holy Spirit, kung wala kang pag-ibig, wala itong kabuluhan. Tuloy pa natin. Ang sabi dito, kung ako nga ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, nagpipreach, nagpo-prophesy, at ang sabi dito, at umuunawa sa lahat ng hiwaga, meron siyang gift of vision. No? Kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman, meron siyang gift of wisdom. No? At lahat ng pananampalataya, meron siyang gift of faith. No? Ano ba nakapagpalipat ako ng bundok? Ngunit, wala naman akong pag-ibig. Wala akong kabuluhan. Wala akong kabuluhan. Kahit pala ako preach dito, nagpipreach ako patungkol sa pag-ibig, no? Kung hindi naman ito nararamdaman ng kapwa mo, no? Wala akong kabuluhan. Diba? Ahanin mo ang galing ng pagsasalita, pag-preach. Ahanin mo yung mga gift na meron sa'yo kung wala kang pakialam sa kapwa. Ang sabi doon, nakita niya. Narinig na niya yung pangangailangan ng kanyang kapwa. Wala pa rin siyang ginawang kaso. Kaya nga sinasabi ko sa church ng Light of the World, Pampanga, no? Ang church ng Light of the World, a church, a loving church. Amen. Dapat yun may maging pundasyon ng church na ito yung love. Kaya nga pinupuntahan natin sila sa bahay-bahay ng mga tao para makita natin, marinig natin ang hinaing na meron sila. We are representing God. Represent God. Para kung ano mga hinaing nila, ilalapit natin yun sa Diyos. At kung ano man yung ilalapit at meron yung relation, yun ang gawin natin para sa kanila. Narinig na natin yung kanilang mga hinaing. Yung kanilang mga hinaing. Diba? Kaya mahalaga. Nagtinitingnan sila, bininisita sila, kinakausap sila kung ano yung kanilang kalalagayan. Ano ang magagawa natin doon sa kanilang sitwasyon? Amen. Salamat, Nay. Nakita ni Tita Jai yung sitwasyon ni Nanay. No? Kaya tayo gumagawa ng paraan para paano siya matulungan. Bagamat hindi niya nakikita ang Diyos through sa ating mga kapatid in faith, no? Nakita nila ang Diyos ay gumagalaw sa kanyang buhay. Amen. Kaya patuloy natin itaramdam yun. Nakita na natin yung kanilang pangangailangan. Narinig na natin yung kanilang mga hinahin. Kailangan puntahan, kamustahin, anong balita. Meron tayong isang membro dyan. Hindi na siya umatin bakit na sa ito. Pero okay lang yun. Ang importante kakain. Habang kumakain na ganyan, kumakain sila lahat, siya lang hindi. Ano yung hindi pakainin yan? Kainin mo na, sabi niya. Alam niya, sabi niya, hindi po. Ibibigay ko na lang po sa nanay ko kasi ito ako ito. Narinig na natin yung kanyang hinain. Ano kaya ginawa natin? Yung sa response. Yung isang kapatid, no? Na everything, naghahanap siya ng makakain nila. Nung bumisita tayo sa bahay nila, nasa ng nanay mo? Wala po eh. Naghahanap ng makakain. So yung mga ganon, nadudurog yung puso mo eh. Kaya kailangan, yung pinipreach natin, yung sinasabi natin, nakikita yun, napaparamdam natin yun sa ating kapwa. Amen. Hindi lang natin ito sinasabi dahil yun ang nakasulat sa salita ng Diyos. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat yung salita, tayo mismo ang gagawa doon sa salita at iparanggan yun sa ating kapwa. Kaya sabi nito, anin ko yung mga gift. May mga gift ka, lahat-lahat na kung wala tayong pag-ibig, wala tayong pag-ibig.
Kapag gano'n yung attitude na meron tayo, katulad ng pangalawa, yung Buljo at yung Bendita, ang sabi doon, tayo yung tinatawag na what is mine is mine. Nakita natin, narinig natin, naalaman natin ang kanilang kalalagayan at tayo ginawa ang tawag sa atin, what is mine is mine. Ito yung pangatlo. Tatapos na po ako. What is mine is yours. Una, what is yours is mine. Kung ano yung sa'yo, ay akin. Yung pangalawa, kung ano yung akin, akin. Wala akong pakialam sa'yo, akin yan. Yung pangatlo, ano? What is mine is yours. Kung ano yung akin, sa'yo. Sabi dito sa verse 33, ngunit may isang Samaritano naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya, palitan natin. Nang marinig niya, palitan natin. Nang malaman niya, yan, parang at least makita natin yung bawat na. Nakita niya, ang biktima, siya'y naawa. Siya'y naawa. Nahabag. Nung narinig niya, kaya nga si Tita Jai, nung nakita niya, narinig niya ang kalulos-lulos ng kalalagayan ni Nanay Rowena, hindi siya nagpagumpik-tumpik, gumawa siya ng paraan, makamusta si Nanay. Amen? No? Siya inahalin tulad ng isang Samaritano. Alam mo yung Samaritano, bigap yung Israel, yung mga Jew, at sa mga Samaritan, bigap sila. Magkaaway sila. Kasi nga, hindi na talaga pure breed ng Jew, itong mga Samaritano. At ang ginawa pa nila, kumbaga, gumawa sila ng sarili ng dambana. Dapat yung dambana dito lang. Ginawa nila, gumawa sila ng sarili ng dambana. Kaya bigap yung dalawa. Kaya yung alam yung sabi ko, yung nasa loob natin. Tanggalin muna natin kung ano yung gap. Yung tao yun, yung tinulungan yun, nagkasakit ako, bisita naman, bisita niyan . Tanggalin natin yun. Kahit galit siya, tulungan pa rin natin. Amen. Kapwa yan . Amen. Kapwa yan na meron tayo. Ito sabi, na makita niya, ang biktima, siya'y naawa. Nakabag. Nilapitan niya ito. Pinuhusan ng langis at alak, ang mga sugat at binentahan. Pagkatapos sinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay patruyan upang maalagaan siya doon. Amen. Yung Samaritano, nakita niya yung kanyang kapwa. Nung nakita niya, ano ginawa niya? Ano ginawa? Nilapitan niya ito. Pinuhusan ng langis at alak. Bibitbit siyang langis at alak. No? Yung langis kasi, simbolo yan ng yung mga sugat. Kapag may sugat ka, gagawin ka para luminis. Yung alak naman, no? Simbolo yan. Di ba yung kapag may sugat ka, nilalagyan ng alcohol para yung bacteria o virus na naman sa sugat, no? Matanggal. Kaya pinubuhusan niya no? Ng langis at alak. Lalagyan ng para, yun nga, yung alak, bubuhusan yung sugat para hindi ma-disinfect yung sugat. After, nalalagyan niya ng langis. Sabi dito. Dala-dala yan sa Samaritano. Ang mga sugat, sabi niya dito, nilapitan dito, pinuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binindahan pagkatapos. Alam ba ng Samaritano ito na meron siyang madadaan ng may sakit? Alam ba ng Samaritano ito na meron siyang meron siyang madadaan ng taong sugatan? Alam ba niya? Hindi. Nagkataon na napadaan siya, nahabag siya, at ano yung bagay na nasa kanya, ibinigay niya. Pangunang lunas sa problema na kanyang ginagawa. Hindi naman siguro siya magdadala ng benda. Di ba yung pagbenda pag may sugat ka, bebendahan ka. Lagyan ng alcohol, ng langis, tapos may bendahan. Para at least kahit paano, di pasukan ng energy na virus ang binenda. Alam nyo, hindi naman siguro magdadala. Ako maglalakbay ako, magdadala ako ng pambenda kung sakali man. Hindi naman siguro . Alam nyo kung saan yung linuha ng benda na ito?
Saan niya kinuha yan? Maaaring may dala siyang panyo, may dala siyang balabang, kinuha niya mula sa kanya, ibinigay niya sa pinandera. What is my issues? Kapag meron tayong nakita sa ating kapwa, na anumang klase ng mundo, huwag tayong mahinto mo. Iparamdam natin, ipakita natin kung anong tulong na kaya natin magawa na magagaling sa atin. Bisan personal nating money, bisan kung ano yung pwede. Pag may nakita ka sa daan, nakita mo talagang kailangan niya. Sir, ano kailangan natin? Ano bang meron? Yung tricycle ko, kumbaga, maraming laman yun eh. Doon sa compartment yun eh. Naplatan ako eh. Wala akong gas eh. Umitali ako dito, tara, malapit naman yung gas dito. Okay. Minsan naman naglalakad no? Minsan naman naglalakad yung tao, wala ka namang sakay. No? Sabi ko, sir, saan ka na pupunta? Dito lang po eh. Tara, sakay ka na, sabay lang kita, palabas na rin ako. Diba? Nakita mo yung need. Ano yung bagay na meron sa atin, pwede natin na ipagano. Pwede natin na ibigay sa kanya. Ano pa? Sabi dito, 31, kinabukasan, binigyan ng dalawang salaping pilak ang namamahala ng bahay pamilya. At sinabi, alagaan mo siya. At kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik. Kaya yung pagtulong sa kapwa, ay hindi po yan natatapos na doon lang. Dire-diretso. Kaya nga po si Nanay Rowena, no? Kumbaga, hindi lamang siya natulungan ang first time, no? And Tita Jai, meron pa correspondent na, sige, huwag kang mag-alala, pumunta tayo sa ganito, pumunta tayo sa ganyan. Hanggang sa totally, tawag ito, makuha natin yung dapat makuha. Gumaling tayo sa dapat gumaling. Di ba? Yung pagtulong sa kapwa, hindi lang yung once. Kailangan dire-diretso. Hanggang sa totally makalimutan. Ganun. Ang pagtulong sa kapwa, pagmamahal sa kapwa, ay hindi kayo natatapos sa kapwa. Kaya sabi ko doon sa kasama ko, huwag kang tumigil na gumawa ng mabuti. Huwag kang mapagod na gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Huwag kang mapagod. In return naman, the Lord bless you. Huwag kang mapagod doon. Kahit na minsan nakakasawa na sa tulungan, okay lang. Huwag kang mapagod na tulungan. May mga kapatid, ngayon, sabi ko nga, hanggang ngayon, nandun pa rin sa kalalagayan na parang may sakit sila. Hanggang ngayon, minamatsagan, tinitingnan, pinagmamasdan kung anong pang pwede mong extend ng buhay ng meron ka. Walang naman na maitataas, kundi si Jesus ang siyang maitaas sa buhay natin. Hindi natin sinasabi ito para magyabang. Hindi, sinasabi natin ito dahil ito ang dapat. Ito yung piliin sa atin. Sabi ko nga kay Marilyn, nagdadaan niya na sister. Nung hindi pa ako nakakaramdam ng heart enlargement ng heart, yung aking bato, feeling ako tugig. Sabi nung tita niya, mula sa Amerika, no? Ibang klase yung pastor mo ha. Sabi niya, binibigyan yung bato niya. Kasi sabi ko nga, hindi sa akin, personal mo lang naman ito, kung baka hindi na ako takot pamatay. Kung ano man ang mangyari sa akin, at least yung bato ko, nagbigay ng buhay. Sabi ko nga sa asawa ko at least kung mamatay man ako, makita mo yung bato ko, makita mo lang si bato na buhay ko. Kaya lang yun, nagka-problema yung heart. Kaya yung relation about sa bato, hindi na. Pero ganun pa man, kumbaga, meron pa rin na extension mo na kahit pa paano, nandun pa rin pagtulong mo. Hanggang saan siya umabot, ini-stretch yung faith mo para makatulong ka sa kapwa. Kaya nga kapatid, huwag kang mapagod na tumulong sa iyong kapwa. Huwag kang mapagod. Huwag mong panghinayangan ang mga bagay-bagay na meron sa iyo. In return naman, God is watching you.
nakikita niya kabutihan na ginagawa mo sa iyong kapwa. And the Lord will reward sa lahat ng ginagawa mo. Amen. Meron po yung blessing. Meron po yung blessing. Kagabi, meron akong napanood. Meron akong napanood na Good News yata yun, sa Channel 7. Sabi niya, habang nagka-tricycle, naiwan niya yung cellphone niya sa loob ng tricycle ng kanyang pasahero. Ngayon, nung naiwan niya, ginawa niya, hinalik niya doon sa may-ari yung cellphone. Anong sabi ng tao? Pag gumawa ka ng mabuti, alam mo naman may blessing. Picture yung sa TV, kagabi. Yan, alam niyo kung ano yung reward? Ang ginawa ng reward, kumbaga, tinreat siya sa napakagandang resort. Pagkain, tulugan, ilang araw sila. Diba? May reward sa bawat pagtulong natin sa kapwa. Kaya wag tayong mapagod na tumulong. Malay natin, hindi natin alam. No? Kaya yung blessing, overflow. Diba? Nag-overflow, kailangan lagi lang bukas. Pasinin po ninyo yung hose sa tubig, yung running water. Buksan mo lang yun, tapos lagyan mo ng hose. Di ba pag yung hose, sinakmal mo, kaya nilupi mo, walang lalabas sa tubig. Nakikita mo, pero bukas yung hose. Tama ba yun? Kasi walang lumalabas eh. Pero subukan mong tanggalin yung hose sa kanyang pagkakabuo, pagkakapali, lalabas yung tubig. Dire-diretso. Bakit? Kasi nga, hindi mo siya kinokontrol. Release mo lang. Mag-overflow yung blessing. Mag-overflow yung blessing. Magugulat ka. Magugulat ka. Hindi mo alam yung pamilya mo, aayusin ng Panginoon. Hindi mo alam yung matagal mo walang problema. Matagal yung problema, no? Sasagutin na ng Diyos. Yung matagal mo walang problema, aalisin na ng Diyos, ayusin na ng Diyos. Hindi natin alam kung paano mag-reward sa God. Amen. Basta, huwag lang tayo mapagod na tumulong sa ating kapwa. Iparamdam natin yung pag-ibig natin sa kanila. Na kung saan yung Diyos ay nasa atin, iparamdam natin yung sa kanila. Kahit magkaaway natin, pahalin natin. Sabi ng Bible, bilang panghuli. Ito lang. Sabi dito, yung mga kaaway lang meron tayo. Higit sa lahat, magmahala kayo ng tapat. Sapagat ang pagmamahal ay mapawi ng maraming kasalanan. Love covers the multitude of sin. Ang pagmamahal. Kahit na minsan nasusukulan ka, iparamdam mo pa rin. Paano ka love your enemy? Paano ka mamahalin yun? Kahit pa paano, magpakita ka pa rin ng kabutihan. Hindi mo, kaaway mo lang ako. Kailangan piliin mo pa rin siya. Kahit di ka nililitayan, doon sa ano namin eh. Basta nitilan. Pasinin ka o hindi, basta nitilan mo. Makikita niya yun. Unti-unti, yung kanyang puso. No? Lalam mo. At makikita mo ba ulit sa pusang na kayo. Amen. Kaya, bilang panguli at pangwakas, ang sabi ng Bible, John chapter 13:34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga anak. Amen? People of God. Patunayan natin sa mundong ito that we are true disciples of God to expressing our love, our neighbors. Amen? Expressing our love sa ating pong mga kapitbahay, sa ating pong mga kaibigan, sa kapwa natin. That we are true disciples. Ipakita natin yun sa kanila na tayo ay tunay na mga disciple of Jesus kapag na-express natin yung love natin sa ating mga. Huwag lang natin mahalin yung mga kaibig-ibig. Mahalin natin kahit hindi sila kaibig.
yung ating mga mahal sa buhay, no? May mga, yung nililigawan mo pa lamang siya, no? Kumbaga, nakikita mo lahat ng magagandang katangian. Wow! Talagang in love ka. No? Pero nung kayo na nakita yung pangit, hindi siya nagtututbras, mabaho ang hininga, malakas ang hilik, malakas kumain, etc. Bandang huli, nakita mo, babaero pala siya, bandang huli, may bisyo pala siya, may ginagawa siyang kalokohan. No? Nung nagsasama na kayo, tapos nila, hiwalay na kami, ayoko na sa kanya. Hindi. Pag sinabi nila, kabuuan nyo na kanyang pagkatao. Huwag lang natin mahalin kung ano lang yung nakikita mong maganda sa kanya. Mahalin mo siya kasama ng mga pangit na nasa kanya. Amen. Kabuuan ng kanyang pagkatao. Tayo na hindi tayo karapat-dapat mahalin ng Diyos. Pero dahil sa laki ng kanyang pagmamahal, bagamat hindi tayo karapat-dapat, minahal pa rin tayo ng Diyos. Amen. Yung kapangitan ng buhay natin, yun ang minahal ng Diyos. Minahal ka ng Diyos hindi dahil sa mabuti ka, hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa masunurin ka, hindi dahil sa mayaman ka, maganda ka, mapogi ka, hindi dahil sa minahal ka. Minahal ka ng Diyos. Tayo ng Diyos. Dahil tayo mga marunong, makasalanan. Amen, mga pasaway. Minahal tayo ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, iparamdam natin sa ating kapwa, spread natin that we are disciples of God. Mahalin natin ang ating kapwa. Maramdaman ng church, ng Light of the World ng Panginoon, this church is a loving church. Amen. Palakpakan nga natin. Tayo po tumalog. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga. Nawa itong mga salitang ito.